Sumalang sa witness stand si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay ng pagdinig ng Sandigan Bayan sa umano'y manumalyang flood control projects. Isa-isang inilahad ni DPWH Undersecretary Bernardo ang milyong-milyong piso na natanggap nila mula kay dating Congressman Zaldico. Si Rod Lagusad sa report. Aabot umano sa 130 million pesos na balato o token of gratitude ang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kanyang natanggap umano mula kay dating Ako Bicol Representative Zaldico sa kanyang pagsalang bilang testigo sa nagpapatuloy na pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division sa issue ng flood control. Ito ay kaugnay ng kasong malversation dahil sa umano'y substandard na flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro. Kabilang na dito ang umuning natanggap niyang tig 10 milyong piso mula taong 2023 hanggang 2025 na mula umano kay dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan na nagsabihan niya na ito ay galing kay Ko. Ayon kay Bernardo, hindi niya minsan nakita na mismong si Pacanan ang nagbigay nito. Dagdag ni Bernardo, nangyayari ang pagbibigay tuwing ikatlong kwarter na naturang mga taon. Sa tanong ng korte kay Bernardo kung may dapat ba siyang gawin kasunod ng pagbibigay ng pera, anya, natakot siya kaya kanya itong tinanggap lalo't maaari siyang maging balakid sa mga ito. Kabilang din dito ang natanggap din umano niya na tig 40 million pesos sa mga taong 2023 at 2024 habang 20 million pesos naman sa taong 2025. Anya, si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara na isa rin sa mga state witness ang nagbigay nito sa kanya kung saan sinabi nito sa kanya na ito ay galing umano kay Ko. Ayon kay Bernardo, walang partikular na instruction na ibinigay sa kanya patungkol dito. Anya, kung hindi niya ito tatanggapin, siya ay mapapahamak. We hope that when he takes on the stand in the Sandigan Bayan, that he's able to relay all the information that he has given to us to the court as well. Ito po yung hinahandaan namin dito sa Office of the Ombudsman para pagdating po niya sa Sandigan Bayan, may sabi rin niya lahat ng nalalaman niya. Umaasa ang Office of the Ombudsman na sasabihin ni Bernardo ang lahat ng kanyang nalalaman. Binigyang din ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na importante ang substance pagdating sa mga kaso. Kaugnay naman sa naging testimonya ni Bernardo. Alam naman ho natin na hindi lahat ay dumadaan sa bangko. A lot of the transactions between and amongst the perpetrators in this case are really cash-based. So to hear that from a person who was center in the method or scheme is very important for us to follow the money and follow the trail of money. Paliwanag ni Clavano, sa pagkuha ng isang state witness, ito ay case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. Ang ibig po sabihin yan ay kung meron siyang alam tungkol sa isang kaso and one transaction na willing siya magbigay ng information all the way up to the most guilty, he will be immune as to that case only. Anya, hindi magiging patas kung sakaling may malaman na hindi nito sinabi kung saan sangkot siya at most guilty siya, ay kinakailangan na makasuhan siya sa partikular na kaso na ito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.